Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, si San Jose ang huwaran natin sa araw na ito sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pagmamalasakit sa kapwa-tao. Kaya naman sa mga pagkakataong kinalimutan natin ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, halina't pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming inihintay sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, mapakikinggan natin ang pangako ng Panginoon sa mga Israelitang itinapon sa Babylonia na malapit na ang araw na paghahari, ang katarungan at kapayapaan sa pagsibol ng sangang matuwid mula sa lipi ni David. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao ay di na manunumpa ng ganito. Nariyan at buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon
muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Tayo po lahat, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahanga-hangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sa mabuting balita, ipinahayag sa atin ang kaganapan na propesiya ni Isaias na manganganak ang isang dalaga at tatawagin ito Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kapiling natin ang Diyos. Sinunod ni San Jose ang lahat ng utos ng anghel sa kanya. Tumayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito pang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Kamusta ho kayo? Yung katabi nyo, andyan pa ba? Ayun lang. Marami na hong absent. Ano? Napansin nyo ba? Umimpis na ho tayo. Ganun talaga. Sabi ko nga, di ba, nung unang araw ba yon? Kalawang araw ng ating simbang gabi, tayo talaga kung minsan ningas kugon. Pero ipagdasal natin na sana makabalik at sana walang sakit yung mga hindi na makapagsimba ngayon. Pero isang bagay ang sigurado, tanong nyo sa akin, pag malapit nang matapos ang simbang gabi, babalik ulit sila. Alam nyo ba na sa Biblia, isang pagkakakilanlan lamang ang inilalahad sa atin tungkol kay San Jose. There's only one description about Saint Joseph. Of course, we know that he is the guardian of our Savior. Hinihilang siya ng Diyos para maging tagapangalaga ng ating Panginoon o ama sa turing ng Panginoon dito sa Panginoong Hesus dito sa lupa. Pero ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa Kanya? Yan ang narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Ano ang description kay San Jose? That he is a righteous man. Siya'y isang taong matuwid. Yan lang po ang description na makikita natin tungkol kay Saint Joseph. Sabihin nga po ng lahat, matuwid. At ano ang ibig sabihin ng isang taong matuwid? Para po sa mga Hudyo, ang ibig sabihin lamang ng taong matuwid ay isang taong maalam at masunurin sa kalooban ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng matuwid? Maalam at masunurin sa kalooban ng Diyos. At sa Ebanghelyong narinig natin ngayon, pinatutunayan din na alam ni San Jose talaga kung ano ang batas at hanggat maaari nais niya itong masunod. At ano yung indikasyon na alam niya ang batas? Nung sinabi na ipinasa niyang hiwalayan ng lihim si Maria. Bakit? Una, nasa batas po ng mga Hudyo noon ang diborsyo. Pero pangalawa, bakit hihiwalayan niya o i-divorce niya ang mahal na birhen ng lihim? Una, dapat maintindihan natin na sila'y kasal na, kung tutusin. Sila ay magkagampan, betrothed. Hindi natin masyadong maintindihan ngayon yan kasi ibang klase ang ating pamamaraan ng pagpapakasal ngayon. Pero nung panahon nila ng ating Panginoon, nung panahon ni San Jose at ng Mahal na Birhen, ipinagkakasundo na yung babae at lalaki at yun yung unang yugto ng kasal. Ang tawag doon, betrothal. May commitment na. Ang pinakamalapit sa atin yan ay engagement. Hindi na pwedeng makipagrelasyon sa iba kasi parang kayo'y mag-asawa na talaga, hindi pa lang magkasama sa iisang bahay. Maraming mga kondisyones, maraming kailangang paghandaan, magastos kung gaganapin yung kasal, kaya naglalaan ng ilang panahon na makapagpatayo muna ng bahay yung lalaki para sa kanyang pamilya bago sila mag-asawa, magsama. Mag-asawa na sila pero hindi pa magkasama. Pag magkasama na sila, doon pa lang sila pwedeng mag-anak sapagkat doon pa lamang sila magiging handa na ibigay yung pangangailangan ng kanilang anak. Nasusundan po ninyo ako? Ngayon, nandun sila sa yugto na yon na mag-asawa sila, magkagampan, pero hindi pa sila nagsasama sa iisang bubong. At natagpo ang nagdadalang tao, si Maria. Gustong hiwalayan ni San Jose ng lihim ang Mahal na Birhen. Tanong niyo sa akin, bakit? Hindi dahil nagdududa siya sa Mahal na Birhen kung meron itong kabit o kung meron itong ibang nakarelasyon. Hindi. Hindi tama na maniwala tayo o paniwalain natin ang ating mga sarili na nagdududa si San Jose sa Mahal na Birhen dahil ang puso ni San Jose ay malinis. Inihanda ng Diyos ang puso ni San Jose para sa gampaning ito na maging ama ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Kaya hindi tama na sabihin, kahit papari ang magsabi sa inyo, na nagdududa si San Jose
sa mahal na Birheng Maria sa kanyang katapatan. Hindi. Dahil kung totoong mahal ni San Jose ang mahal na Birhen, hindi niya pagdududahan ang kanyang minamahal. Dahil ang taong malalim ang pagmamahal ay isang taong nagtitiwala sa kanyang minamahal. Amen? Hindi seloso ang taong malalim kung magmahal. Kaya kapag ikaw ay seloso pa o selosa, magandang itanong sa iyong sarili, gaano ba kalalim ang iyong pagmamahal? Bakit hindi pa ganoon ang iyong pagtitiwala sa iyong minamahal? Ngayon, alam ni San Jose ang batas na kapag natuklasan ng mga tao na si Maria ay nagdadalang tao pero hindi pa sila nagsasama sa bahay, ang iisipin ng mga tao, si Maria ay lumabag sa utos. Dahil dapat magsama muna sila bago sila mag-anak. At dahil doon, papatayin si Maria sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Mahal na mahal ni San Jose ang mahal na Birhen at ayaw niyang mangyari na masaktan ang mahal na Birhen at mamatay din, maging ang dinadala ng mahal na Birhen sa kanyang sinapupunan at yun yung walang iba kundi ang ating Panginoon. So to protect Mary and to protect Jesus in her womb, hihiwalayan ni Jose ng lihim ang mahal na Birhen. Bakit? Kapag natuklasan ng mga tao o ng otoridad na buntis ang mahal na Birhen, sasabihin lang ni San Jose, wala siyang kasalanan kasi hiwalay na kami. Wala siyang kasalanan kasi hiwalay na kami. At dahil doon, maliligtas ang buhay ng mahal na Birhen at ng ating Panginoong Jesucristo. It is out of love that Joseph wanted to divorce Mary in secret. Kaya dito natin ma-appreciate yung pagiging matuwid ni San Jose. Sabi ni Pope Benedict XVI, hindi lang siya basta maalam at masunurin sa batas. Alam niya kung bakit may batas, kaya niya ginawa yon para sa mahal na Birhen. At ano ba ang ibig sabihin ng batas? Bakit ba tayo sumusunod sa batas? Dahil ba tayo natatakot lang sa parusa pag lumabag tayo? Dahil ba gusto lang natin ng gantimpala kapag sumunod tayo? Hindi. Dapat ang pagsunod sa batas ay nagpapalalim ng pagmamahal sa puso natin. Bakit ba tayo sumusunod sa bawal magtapon ng basura dito? Bakit? Hindi dahil natatakot tayong makulong, kundi dahil mahal natin ang pamayanan at ayaw nating magbaha. Amen? Kaya ka susunod sa batas kasi mahal mo ang kapwa mo na mapeperwisyo kapag nagbaha dahil sa basurang itinapon mo. Kaya nga sabi ni Mother Teresa, maghugas ka ng pinggan, hindi dahil madumi ito. Hugasan mo ang pinggan, ang plato, ang kubyertos, dahil mahal mo ang susunod na gagamit nito. Joseph knows, and we should also know, that obeying God's law makes us more loving person. Kapag sumusunod tayo sa mga batas ng Diyos at ng lipunan, mas nagiging mapagmahal tayo. Kaya si Jose ay matuwid, hindi lang dahil sumusunod siya sa batas at alam niya ang batas, hindi lang yon. Dahil alam niya na ang diwa ng batas ay pagmamahal. Kaya nga nang pinaliwanagan siya ng anghel, kahit may desisyon na siya sa isip niya, binago niya ang desisyon niya. Dahil para sa kanya, ano ang mas mahalaga? Yung mas ikabubuti ni Maria. Pwede na niya sabihin na, hindi, nakapag-desisyon na ako. At may mga taong ganyan. Walang pakialam sa mga taong minamahal nila kahit makasakit sila. Basta yung ego nila ang masusunod. Ako ang tatay, ako ang lalaki sa pamilyang ito, ako ang asawa dito, ako ang masusunod. Pero hindi ganun si Saint Joseph. Kung ano yung makabubuti para sa pamilya alang-alang sa kalooban ng Diyos, yun ang masusunod, hindi ang kanyang kayabangan. Kaya sa puntong ito, hayaan ninyong kilalanin natin ang mga ama ng tahanan na kagaya ni San Jose, ang mga ama
na ang iniisip palagi ay ang kapakanan ng kanyang asawa. Yung mga ama na ayaw masaktan ang kanilang asawa, verbally man yan o physically or emotionally. Mga ama na hindi nila gustong nasasaktan ng kanilang mga anak. Mga ama na gagawin ng lahat alang-alang sa kanilang pamilya. Palakpakan niya po natin yung mga tatay na ganyan. And let me challenge you after this Mass or later, i-appreciate nyo naman kung kasama ninyo yung tatay ninyo ngayon. Hindi kailangang maging Father's Day para pahalagahan natin ang kanilang mga ginagawa. Pero kung naramdaman ninyo ang proteksyon, pag-aalaga, pagkalinga at pagmamahal ng inyong mga ama, huwag naman kayong maging madamot sa pag-appreciate sa kanila. Amen ba yon? At para sa mga single na babae dito, taas ang kamay. Yung mga mag-aasawa pa po. Ang maging pamantayan nawa ng paghahanap ninyo ng mamahaling lalaki ay si San Jose. Isang lalaki na marunong rumespeto sa dignidad ng kababaihan. Hindi ginalaw si Maria ni San Jose kahit na sila'y mag-asawa bilang patotoo sa atin na hindi lamang karapatan ng lalaki ang dahilan kung bakit ginagawa ng mag-asawa yung intimacy. Hindi lang dahil karapatan, kundi dahil nagmamahalan. At kasama sa kanilang pagmamahal ay yung pagpipigil. Kasama sa pagmamahal yung pagrespeto sa puri ng kababaihan. Kaya mga babae, kapag sinabi sa inyo na kung mahal mo nga ako, i-kiss mo nga ako, iwanan nyo kaagad, tumakbo kayo palayo. Dahil hindi kayo ang gusto niyan, ang gusto lang niyan, katawan nyo. Amen? Huwag kayong humanap ng boyfriend na magpapakilig lang o magpapatawa lang sa inyo. Hindi nyo rin kailangan ng boyfriend na Instagrammable lang o marunong lang magpicture sa inyo. Ang hanapin nyo yung lalaki na kaya kayong ipagtanggol, yung hindi yung unang tumatakbo kapag may asong kumahol. Yung lalaki na hindi kayo pababayaan na ma-expose sa kapahamakan. Yung lalaki na handang magpakalalaki talaga para sa inyo. Kagaya ni San Jose, poprotektahan at all cost ang kababaihan. Ganyan ang lalaking kailangan mo, hindi lang ang lalaking magpapakilig sa iyo. Amen ba yon? Kaya sana gabayan po natin ang ating mga kabataan. At kung ikaw naman ay naghahanap ng liligawan, bago ka manligaw, mga kabataang lalaki na nandito, siguraduhin ninyo na kung kayo'y manliligaw, kaya ninyong panindigan ang salitang I love you. Hindi lang yan sinasabi para makuha ang loob ng crush ninyo. Sinasabi ang mga salitang yan bilang assurance na sila'y iingatan ninyo at hindi nyo sasaktan. I love you means I will never hurt you. I love you means I respect you. I love you means if there is danger, I will face all the dangers for you. And I will never put your life in danger. Hindi ko mapabayaan mo ang pag-aaral mo dahil mahal kita. At kung dahil sa akin napapabayaan mo ang pagmamahal, ang pag-aaral mo, kung dahil sa akin napapabayaan mo ang pagmamahal mo sa pamilya mo, maghiwalay na lang tayo. Kasi mas mahalaga sa akin, hindi yung mapa sa akin ka, kundi yung mapabuti ka. Yan ang ibig sabihin ng I love you. Hindi lang yung para may ma-story kayo. Amen ba tayo dyan? Kaya ngayon, magandang paalala sa atin si San Jose na ang pundasyon ng bawat pamilya ay nakasalalay sa isang ama na mapagkakatiwalaan, sa isang ama na handang manindigan para sa kanyang asawa at para sa kanyang pamilya. Ipagdasal natin na dumami pa ang mga ama na kagaya ni San Jose
At kung sakali mang ang ama mo sa tahanan na kanyalakhan mo ay hindi katulad niya, ipagdasal mo siya. At kung kagaya naman ni San Jose, ang ama mo, sana i-appreciate mo siya ngayong araw na ito. Kung kagaya ni San Jose ang asawa mo, sana man lang lambingin mo siya ngayong gabing ito bilang pagkilala at pasasalamat sa kanya. At sa mga kabataang naririto, maging kagaya kayo ni San Jose sa inyong pagtrato sa kababaihan. At sa mga kababaihang kabataang naririto, do not look for people less than Saint Joseph. Ang hanapin ninyo ay ang kagaya ni San Jose. Amen. Magsitayo na po lahat. Katulad ni San Jose, puno ng pag-asa at pananampalataya, idulog natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo po lahat, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, tunay nawang makapaglingkod ang mga namumuno sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, maging mabuti nawang halimbawa ang mga nakatatanda sa mga bata. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ama, nawa ay magpadama ng natatanging pagmamahal sa kanilang pamilya, sa kanilang pagsisikap at sa kanilang huwarang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may mabigat na pagsubok sa buhay, nawa ay makatagpo ng pag-asa sa halimbawa ni San Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa bingit ng kamatayan at mga yumao, ay samahan nawa ni San Jose nang sila ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Amang maawain, maging isang sambayan na nawa kaming naglalakbay at magkakaakbay sa pag-akay ni San Jose sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang ang liturhiya ng Eukaristya.
Tumayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta, ang pagsilang niya'y pinanabika ng mahal na birheng Kanyang inantunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makakaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo na po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.